Hello, good morning. For today, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung paglilinis ng sugat sa paa ng isang diabetiko. Si ma'am, nasugat siya ng bato habang sila ay naglalakad sa ilog, and then after that, nagkaroon ng infection yung sugat niya. After one week, nagkaroon ng pamamaga. And then eventually parang sugat na hindi gumagaling. So, pinalinis niya naman yung sugat niya. Nagpa-admit siya sa hospital. Binigyan siya ng antibiotics and then na-debridement yung sugat. Pero until now, syempre, hindi natin aasahan yan na agad-agad nagagaling yung sugat. So, ipapakita ko sa inyo yung paglilinis doon sa paa ni ma'am. Okay? Sige. So, kapag nagtatanggal kayo ng bandage, dapat dahan-dahan lang ha. And then, ang pagbabandage, dapat hindi siya masikip. Kasi kung masikip siya, nababarahan yung pagdaloy ng dugo sa paa. So, ayaw natin na magbara ang daloy ng dugo sa paa. So, ano ba yung mga sanhi ng mga ganitong hindi gumagaling na infection? Karaniwan ho niyan, kapag mataas ang asukal ng dugo ng pasyente, isang factor po yan. Isang factor din yan, yung hindi magandang daloy ng dugo sa paa. So, pakita mo siya. So, ito yung paa ni ma'am, So, natanggalan siya ng 2 fingers. And then, lilinisin ngayon ni Ma'am Josie yung sugat. No? So, ang ginagamit ho natin na panglinis, yung normal saline solution, no? Ito yan, normal saline solution na nilagyan natin siya ng 3 ml na Zonrox. So, yan yung panlinis natin. So, ano lang dito sa sugat. So, makikita mo na maganda-ganda naman yung sugat kasi meron mga dugo naman siya, no? Pero kailangan talaga siyang linisin every day. Kahit every other day, lilinisin siya. So, lilinisin na ganyan, tatanggalin yung mga dead tissues, dead skin. Kasi pag hindi natanggal yan, hindi po gagaling yung sugat. So, iyan yun. So, makikita mo yung sa paa ng mga diabetic talaga, it's very dry po. Very dry po yung paa niya. Tapos medyo makikita mo, medyo discolored, no? Yung medyo maitim yung paa. Ibig sabihin ho niyan, hindi talaga maganda yung daloy ng dugo sa paa ni ma'am. So, ang ginagawa ni Ma'am Josie, kailangan talagang tatanggalin mo yung mga dead tissues para gumaling siya. Kasi hindi to gagaling talaga pag hindi siya, hindi natanggal yung mga dead tissues. So, yan. Actually, after nung matanggal yung dead tissues, may cream or ointment kaming pinapahid dyan. Pwede yung mga antibacterial ointment or yung meron kaming pinapahid dyan na cream tsaka ointment or yung live-on para mas mabilis gumaling yung sugat. Pero more than that, kailangan normal ang blood sugar ng pasyente. May mga binibigay dapat na mga antiplatelet para gumanda yung daloy ng dugo sa paa. Antiplatelets na katulad ho ng mga aspirin, clopidogrel, silostazole. Depende po kung ano yung problema dito sa paa. So, siguro paano mo ba malalaman kung hindi maganda yung daloy ng dugo sa paa? By physical examination alone, makikita mo kung hindi maganda yung daloy ng dugo sa paa sa pamamagitan ng tignan mo yung kulay ng paa, no? And then chine-check din namin yung mga pulses. Kung maganda yung pulses. So dito yung anterior tibial artery. So maganda yung pulses ni ma'am. So yan. Okay? Tapos yung pakiramdam kasi ng paa kaya sa mga diabetic kaya hindi
Kaya nagkakaroon sila ng mga ganito kasi hindi nila nararamdaman. Hindi nila nararamdaman na nakatapak na pala sila ng thumbtacks or may natapakan na pala sila. Makikita na lang nila na may sugat na pala yung paa nila or bumabaho na pala yung paa nila. So, yan. Patay mo na.